ba? Gusto mo ng ganito? Gusto mo ng ganito? Naka-livestream ang lalaking yan sa Tuguegarao na sumisigaw at nananakit ng kanyang asawa. Bago matapos ang video, nakitang nakapalag ang babae. Deactivated na ang Facebook page na naglabas ng live video. Inutusan ni Tuguegarao Mayor Myla Tingke ang pulisya na imbestigahan ang vlog ng pananakit. Bago ngayong gabi lumindol sa Quezon, pasado alas 10 ng gabi at naramdaman din sa Metro Manila. 5.6 magnitude ang paunang naitala ng PHIVOX. Ang epicenter ay sa Philippine Sea, 93 kilometers hilagang-silangan ng Humaling, Quezon. 10 kilometers ang lalim nito, mababaw kaya ramdam ang yanig. Intensity 3 ang tindi ng yanig sa Quezon City. Naramdaman din ito sa ilang bahagi ng Quezon at Camarines Sur. May naramdaman ding lindol sa bayan ng Sarangani sa Davao Occidental pasado alas 9 ng gabi. Naglabasan sa mga bahay ang ilang residente sa Glan, Sarangani. Sa dagat ang epicenter ng mga lindol na may inisyal na magnitude na 5.5 at 5.3. Ayon sa PHIVOX, aftershock sa mga ito ng 7.8 magnitude na lindol sa Sarangani noong June 8 at 6.5 magnitude na pagyanig sa Davao Occidental noong July 14. Hustisya at kasagutan ang hinihingi ng mga naulila ng isang naval officer candidate. Sabi ng Philippine Navy na heat stroke sa training ang biktima kaya namatay. Pero duda ang kanyang ina na giniit na healthy ang lifestyle ng anak. May report si Dano Tingkungko. Athletic at health conscious. Ganito nagisna ni Stella Bunoan ang 25 anyos na anak niyang si Aldwin Dulnuan na isang licensed private pilot. Kaya laking gulat niya nang pumanaw ang anak noong July 22 habang nasa training ng Philippine Navy sa Zambales bilang officer candidate. Tumuloy na po ako sa hospital. Pagdating ko na po doon, naka-intubate na ang anak ko. Nasa ICU na po siya. Tumalabas na po sa lungs niya dugo na may tubig, na may marami pong phlegm. Ang unang sinabi sa akin nung tinanong ko, na heat stroke. Kung heat stroke lang na sinasabi, bakit ganun po ang nangyari? ICU po kaagad. Nawala ng malay yung anak ko. Hindi na makausap. Sabi ng Navy, umaga noong July 21 nang makumpleto ni Dulnuan ng 5-kilometer run sa Naval Station Llovihildo, Antioquia sa Zambales, dumaing siya ng pagkahilo at nanginig bago natumba. An initial medical assessment considered cardiac arrhythmia, heat exhaustion, and electrolyte imbalance. He was subsequently transferred for intensive care, where he continued to receive treatment under the same working diagnosis. The medical cause of death was identified as a severe infection affecting the central nervous system with a compromised respiratory system. Wala raw nakikitang indikasyon ng foul play ang Navy sa pagkamatay ng kadete pero duda ang pamilya ni Aldwin. Iba yung nararamdaman ko ng isang Ano ina. May nangyaring iba. Iba sir, hindi ganun. Hindi po ako naniniwala kasi physical fit po yan. O basketballista po yan na kahit ang fourth quarter, hindi po yan pinapaupo. At nakakondisyon po yan. He prepared for it. Daing din ni Stella, wala raw nakikipag-ugnayan sa kanilang opisyal ng Navy. Sagot ng Navy, agad nila ipinagbigay alam sa pamilya Dulnuan ng sinapit ng kadete. The command has personally reached out to his family and continues to provide the necessary support and assistance during this difficult time. Namimiss ko siya sir. Lahat. Namimiss ko po siya. If only sana sir makausap ko siya at masasabi na sa akin kung anong nangyari. Sana kung pwedeng way na ganun. Yun ang inaantay ko. Pero wala. Our son and the family needs talaga justice for Aldwin kung ano yung nangyari sa kanya. Dano Tingkungko, GMA News. Dahil sa thunderstorms at low pressure area na papalapit sa Luzon, nagdulot ng baha at pagguho ang masamang panahon sa ilang lugar sa bansa. May report si Ian Cruz. Animoy bumagyo sa barangay Bunuan, Bokig sa Dagupan, Pangasinan. Napatakbo ang mga naglalarong kabataan. Isang tent ang winasiwas. Nahulog ang mga paninda sa isang tindahan. Ilang puno ang nabuwal at bumagsak sa mga bahay. May mga natuklap ding bubong. Tingin ng Pag-asa Dagupan Station, buhawi ang tumama sa lugar.
Pag nagkaroon tayo ng buhawi, yung thunderstorm yan, makakaroon tayo ng biglang pagbabago ng hangin. Hanggat maaari ay pumunta sa mga matitibay na structure o sumilong man na doon sa area na malapit. Nagka-landslide sa isang kalsada sa Bontoc Mountain Province. Isang lane pa lang ang bukas sa trapiko habang patuloy ang clearing operation. Sa Lawag, Ilocos Norte, halos zero visibility sa kalsada dahil sa lakas ng ulan. Gayon din sa San Pablo, Laguna, kaya hirap ang mga motorista. Magdamag ding umulan sa Metro Manila, ilang lugar ang binaha. Gaya sa Araneta Avenue, sa Barangay Tatalon, Quezon City. Sa Antipolo, Rizal, pinaimbestigan ng baha sa Barangay Mambugan dahil marumi at masebo. Guys, nag-landslide area sa falls. Sa Buda, Davao City, nagpahirap ang dilim ng paligid sa clearing operation sa gumuhong kalsada. Sa landslide sa Kidapawan City, natangay ang mga puno at malalaking bato, may tumagilid pang bahay. Binaha rin dahil sa malakas na ulan ang ilang kalsada sa Tagbilaran, Bohol. Ayon sa Pag-asa, nagpapaulan sa bansa ang easterlies, localized thunderstorms at low pressure area na bukas ay tatawirin ang Luzon. Pinabantayan din ng isa pang LPA na malayo pa sa bansa. Ian Cruz, GMA News. Umalma ang palasyo sa puna ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang kontrasona na tila may selective justice sa Administrasyong Marcos. Kung yan ang paniwala niya, political motivation, maaari naman po siguro siyang tumayo na lawyer sa dalawa para ito'y mapatunayan. But definitely, may mga ebidensyang nakita at yung dalawa po na senador, ay maaari naman nila itong pasinungalingan habang sila po ang magbibigay ng kanilang depensa. Tugon niya ni Palace Press Officer Claire Castro sa sinabi ni Cayetano na political prisoner umano sina Senator Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta. Sabi ni Castro, iba ang pananaw ni Cayetano sa pananaw ng korte. Sandigan Bayan daw ang magpapasya kung makakapagpiyansa sina Estrada at Marcoleta. Day 10 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, dalawang dating manager ng Land Bank ang iniharap ng prosekusyon sa kanilang akusasyong pagwawaldas umano ng Vice Presidente ng confidential at intelligence funds. Sabi nila unusual o pambihira ang pag-withdraw sa bangko ng OVP at DepEd dahil malaki ang halaga at via cash. May report si Sandra Aguinaldo. Simula na ng paglalatag ng prosecution ng mga ebidensya para sa Article 1 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Unang iniharap ng prosecution si Violeta Constantino. Manager siya ng Land Bank Shaw Boulevard Branch nung panahong pina-encash ng Office of the Vice President ang 4 na checking tig 125 million pesos. Nakapangalan lahat kay Gina Acosta, ang Special Disbursing Officer ng OVP. Mula sa National Treasury, pumasok daw sa Land Bank ang pondong winidraw. Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal? Wala po. Unusual po ito. Unusual yung withdrawal. Sa personal opinion namin sa bangko, parang syempre po, saan kaya gagamitin po yung cash na to? So, pero hindi naman po namin tinanong na. Kasi may advice naman po siya. Sa 32 years nyo po sa banking industry, sa Land Bank, nakakita na po ba kayo ng ganyang kalaking amount na withdrawal ever before? First time po. Usually po kasi kaya naging unusual para sa akin kasi cash po siyang kinukuha. Sa other, naman po is, kumbaga nag-issue po sila ng mga cheque sa yung disbursement po nila by checks po, hindi po cash. Para kay Constantino, lehitimo at hindi ilegal at hindi kahina-hinala ang transaksyon ng OVP. Supported naman po ito ng advice. So once po nakapasok na po sa system at funded naman po siya, okay na po sa amin yun. Hindi po siya suspicious. At lahat po ay legitimate? Yes, sir. So my point is, just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal or whatever. Tama po ba?
Wala naman pong illegal doon sa encashment po. Ang kalahating bilyong pisong cash, inilagay raw sa 3 hanggang 4 na gym bag. You should be approximate, precise kasi we're talking of impeachment of the Vice President dito. Hindi dapat yung parang kalkulasyon lamang. As much as possible. Opo, mga ganun, 4 bags. Okay, 4 bags. Tama, 4 na bag, pinaglagyan ng cash, 3 30 million at isang 35 million. At ito ay nakumpirma sa testimonya ngayon ng ating bank manager na gaya nga ng nabanggit ninyo, nung April pa, sinabi na ito ni Ramil Madriaga. So again, there's a striking coincidence, perhaps we may call it. Hindi nag-cross-examine ang depensa kay Constantino. Kaya tinawag na agad ang susunod na testigo, si Nenita Camposano, dating manager ng Land Bank sa Department of Education Branch. Noong si Duterte pa ang Education Secretary, 3 checkeng tig 37.5 million pesos ang winidraw sa account ng DepEd noong February, April at July 2023. Isang Edward Fajarda naman daw na dating DepEd Special Disbursing Officer ang nagpunta sa bangko at lumabas sa fire exit dala ang pera. Gaya ni Constantino, sinabi ni Camposano na unusual o kakaiba itong transaksyon ng DepEd. For government agencies, unusual po ang amount ng pag-withdraw. Wala po kayong nakitang kahinahinala, hindi po ba? Wala naman po. Opo, ibig sabihin hindi po illegal. Wala naman. Ang lang po kasi namin is yun sa check and cashment. Opo, ibig sabihin wala pong illegal. Wala po. Kaya nakita ako. Nang mag-cross-examine, isa lang ang tanong ng depensa kay Camposano. Lumabas po siya sa fire exit dahil safer po yon dahil nasa loob na po siya ng DepEd. Tama po ba? Yes, sir. No further questions, Your Honor. Sandra Aguinaldo, GMA News. Inilabas ng Okta Research ang resulta ng kanilang tugon ng masa para sa voting preferences sa isang hypothetical 2028 senatorial election. Tinanong sa survey nitong July 4 to 11 kung sino ang ibobotong senador mula sa nakahandang listahan kung isinagawa na ang eleksyon. Nanguna sa Senate si Senator Robin Padilla, sinundan ni na Senator Raffy Tulfo at Alan Peter Cayetano. Dating Senator Grace Poe, Pasig City Mayor Vico Soto, Senator Loren Legarda, dating Senator Manny Pacquiao, Congressman Paulo Pulong Duterte, broadcaster na si Ben Tulfo, dating Makati City Mayor Abby Binay, Senator Jinggoy Estrada, Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority COO Mark Lapid, Senator Cheese Escudero, dating Senador Coco Pimentel, Senator Mark Villar at Education Secretary Sonny Angara. Kabilang din sa senatorial preferences ang ilang artista, politiko at kasalukuyang opisyal ng gobyerno. Hindi na rin ipinakita ang mga pangalang nakatanggap ng 1% pababa. 1,200 ang respondents sa edad 18 pataas. Ang survey ay merong plus or minus 3% na margin of error at confidence level na 95%. Dagdag ng Okta, ilang individual na unang isinama sa listahan ang humiling na sila ay maalis. May mga lugar sa mundo na ubod ng ganda kaya pasado bilang desktop wallpaper. Isa sa mga riyan, personal na nakita ng isang Pinay. From the screen to on the scene. G tayo dyan kasama si Ian Cruz. Malamang sa malamang, minsan mo nang tinitigan ang ilang default wallpaper sa iyong desktop computer. At napaisip ka rin, totoo kayang lugar ang larawang ito? Saan kaya ito mapupuntahan? Gaya nito. Ang sagot sa tanong na iyan, yes, totoong totoo. At ilan sa mga yan nasa New Zealand. Ito ang Cathedral Cove. Kamakailan lang ay in-explore ito ng Pinoy traveler na si Joram. Pagdating niya sa Coromandel Peninsula, bumungad ang iconic wallpaper na ating kinalakhan. Upon arrival, hindi mo siya agad makikita. So after nung staircase mismo, on your left, nandun na siya agad. It's best that you have to hike as early as possible. Beginner-friendly at sulit ang bawat hakbang sa lugar. Sa dulo ng hiking track,
sasalubong ang puting buhangin, malinaw na tubig at ang higanteng natural rock arc na nagsisilbing pasukan sa cove. Pwede ring pumasok sa ilalim ng arko kung low tide. Masisilayan rito ang sikat na rock islet sa harap ng dalampasigan. Marirealize mo na, oh, you're actually living the moment, seeing the waves, seeing the cove. I feel like I was in the movie that time. Kung bitin ka pa sa trivia, alam mo bang dito rin kinunan ang ilan sa mga unang eksena ng isa sa mga sequel ng sikat na fantasy novel na The Chronicles of Narnia? Madaming wallpaperable sa New Zealand. Their beaches, their sceneries. Ian Cruz, GMA News.